Ang pag-aasawa ay hindi minamadali. Dapat ang pakakasalan mo ay ang taong mahal mo at ang taong handa kang makasama sa hirap man o sa ginhawa. Pero may mga bansa pa rin na iba ang kanilang pamamaraan at pananaw sa pagpapakasal. Sa bansang China, dahil na rin sa makabagong teknolohiya gaya ng cellphone, ay nagsilabasan na rin ang mga mobile dating apps at matchmaking services. Dahil sa yun ang nauuso sa ngayon, maraming TV station ang nag-organize ng program na siya magsisilbing tulay para sa mga lalaki at babae na magkakilala. Ang layunin ng programa ay para makagawa ng opportunity na makahanap sila ng taong mamahalin. Matapos ang programa, ang iba ay nagkakatuluyan at bumuo ng masayang pamilya. Pero may iba naman na nauwi sa hindi magandang relasyon o hiwalayan. Marahil dahil sa mabilis na proseso ng kanilang pagkikita at hindi sila nabigyan ng sapat na oras o panahon para tuluyang makilala ang piniling tao. Noong August 2012, ang katawan ng mister ng babaeng sumali dati sa dating show sa TV ay natagpuan sa loob ng elevator na wala ng buhay. Napakaraming sugat sa katawan ng lalaki at siya ay namatay dahil sa pagkaubos ng dugo at pumutok na ugat sa puso. Si Wang Jia ay pinanganak noong October 5, 1979 sa Yan'an, Shanxi Province sa China. Siya ay lumaki sa isang middle class na pamilya. Ang kanyang ama ay isang real estate manager at ang kanyang ina naman ay isang pharmacist. Si Wang ay ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang, kaya lumaki siya na puno ng pagmamahal at sobrang protektado. Taong 1998 ay nag-aral siya sa Northwest University at kumuha ng kursong Chinese Literature. Aktibo siyang sumasali sa mga school activities at naging head editor ng magazine ng paaralan at nakatanggap ng maraming awards. Pagkatapos niya makagraduate sa university, si Wang Jia ay naging book editor sa isang publishing company. Dahil sa magandang estado ng kanyang career, kaya naman naging mataas din ang standards ni Wang Jia sa pagpili ng makakasama niya sa buhay. Kahit nakadalawang boyfriend na rin siya, hindi niya sila makitaan ng magandang katangian bilang maging asawa. Kaya nanatiling single si Wang Jia hanggang sa edad na 31. Nag-aalala na ang kanyang mga magulang dahil napansin nila na hindi pa niya nakikita ang lalaking pakakasalan. Doon na sila nagsimulang i-pressure si Wang Jia na mag-asawa. Dahil doon kaya na-stress na rin si Wang Jia, lalo pa at ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay may mga asawa at anak na. Dagdag pa doon ay namatay din ang kanyang lolo na pangarap sana na makita siya na may sarili ng pamilya. Yun na ang nagtulak sa kanya kaya nakapagdesisyon si Wang Jia na tuparin ang hiling ng yumaong lolo. Isang araw ay nanonood si Wang Jia ng palabas na You Are the One na isang sikat na dating program. Kada episode ay tampok ang 24 na mga babaeng contestant na naghahanap ng pagmamahal. Ang palabas ay kumukuha ng lalaking contestant at kada episode ay pipili ang lalaki ng isa sa 24 na mga babae para maging girlfriend. Sa una, ipapakilala ng lalaki ang kanyang sarili sa mga babaeng contestant. Ibinabahagi niya ang kanyang edad, trabaho, katangian at ang ugali na gusto niya sa isang babae. Nakuha ang atensyon ni Wang Jia sa palabas at naging interesado na din siya na sumali. Kaya nagdesisyon siyang sumali para mahanap ang kanyang true love. Pero noong mga panahong yon, nahaharap ang mga dating show sa kritisismo dahil sa issue na hindi totoo ang palabas. Marami ang nagsasabi na scripted ang palabas at kabisado na ng mga contestant ang kanilang mga sasabihin bago pa mag-umpisa ang show. Marami din ang haka-haka na kailangang sumasali ang mga babaeng contestant para makilala at maging sikat sa halip na makakita ng totoong pagmamahal. Ngunit hindi nagpatinag si Wang Jia sa mga lumalabas na issues. Determinado talaga siya na sumali para makakilala ng matagumpay at mayamang lalaki. Gusto niya maikasal sa perpektong lalaki lalo na at naniniwala siya na ang mga sumasaling lalaki sa show ay maingat na pinipili. Noong April 2011, isa si Wang Jia sa mga opisyal na napili para sumali sa If You Are the One. Sa mga oras na yon, siya ang pangalawa sa mga babaeng contestant ng episode 126.
Si Wang Jia ay magaling magsalita at napaka-straightforward. Kaya bilang resulta ng ipinalabasang show, maraming humanga at nakakuha ng maraming atensyon si Wang Jia dahil na rin sa kanyang kagandahan at malalim na pananaw sa pag-ibig. Sinabi din niya na, "Gusto ko hanapin ang aking soulmate sa stage na to. Ako ang babae na kayang pumunta kahit saan para sa pag-ibig dahil naniniwala ako ng paraiso ko ay kung nasaan ang aking pag-ibig." Pero wala ni isa sa mga lalaki ay nakamatch sa expectations ni Wang Jia. Hanggang sa may isang lalaki na nagngangalang Jiang Tian ang sumali. Si Jiang ay 30 years old, negosyante at nagmula sa Beijing. Ibinahagi din ni Jiang na siya ay cancer patient ngunit gumaling matapos ng napakaraming treatment. Makailang beses na din daw nalugi ang kanyang negosyo at nabankrupt. Ngunit kalauna ay napagtagumpayan lahat yon ni Jiang. Sa maikling self-introduction ni Jiang, makikita na maganda ang kanyang financial standing. Ngunit sa palabas na yon, hindi maipagkakaila na mas marami pang mas matagumpay at mas mayaman kaysa kay Jiang. Makikita din na hindi ganun ka-attractive si Jiang, kaya hindi rin siya napili at gusto ng ibang mga babaeng contestant. Pero nakuha naman ni Jiang ang atensyon ni Wang Jia. Pinindot niya ang buzzer at inihayag niya ang kagustuhan na makilala ng lubusan si Jiang. Kaya sa huli ay silang dalawa ang nag-match sa nasabing episode. Matapos ng lahat ng pinagdaanan ni Wang Jia, sa wakas ay natagpuan na niya ang tunay na pag-ibig. Sa mga oras na yon, si Wang Jia ay 32 years old na. Nakatagpo si Wang Jia ng boyfriend sa dating show at matapos lamang ang 2 linggo matapos niyang sumali, ay biglang tumaas ang followers ng kanyang social media. Naging masaya ang lahat lalo ng pamilya ni Wang Jia. Dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang lalaking mamahalin. Ngunit habang masaya ang lahat lalo na si Wang Jia, ay bigla namang naglaho si Jiang na parang bula. Pinutol din niya ang pakikipag-ugnayan kay Wang Jia. Biglang kumalat ang balita at nakatanggap ng masasamang komento at pangiinsulto si Wang Jia mula sa publiko. Sobra siyang napahiya at nagsimula na rin siyang mag-post ng malulungkot na updates sa kanyang social media. Madalas na kinocomfort si Wang Jia ng mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-comment sa kanyang mga post. At may isang lalaki na madalas nagko-comment at pinapalakas ang kanyang loob. Ang lalaki ay si He Jiawen, 2 taong mas bata kaysa kay Wang Jia. Si He ay empleyado sa bangko. Ang kanyang mga magulang ay ordinaryong mga government employees. Matagal nang may paghanga si He kay Wang Jia, nung mga panahong sumali pa lang ito sa dating show. Sinusundan na niya ang mga activities ni Wang Jia sa kanyang social media, kaya alam din niya na inabandona si Wang Jia ng lalaking pinili. Yun ang naging paraan ni He para mapansin at mapalapit kay Wang Jia, ang palagi mag-comment sa mga post nito. Sa mga sumunod na araw ay hindi lamang pagko-comment ang ginawa ni He. Nagchat-chat na rin ito kay Wang Jia at pinapalakas ang loob ng babae. Kaya unti-unti na rin nakaramdam ng kasiyahan si Wang Jia at paunti-unti na rin siyang nade-develop kay He. Noong May 27, 2011, matapos ng kanilang chat sa online, ang dalawa ay nagdesisyon na magkita sa personal. Nung makita ni Wang Jia si He, ay agad siyang humanga sa kagwapuhan at tangkad ng lalaki. Ngunit nung inihayag na ni He na gusto na niyang maging girlfriend si Wang Jia, ay nag-alangan pa siya dahil sa family background nito. Pero habang tumatagal ay nagbago din ang kanyang isip dahil sa malambing at maalaga naman si He. Kaya di nagtagal ay tinanggap na ni Wang Jia ang kagustuhan ni He. At dahil nasa tamang edad naman sila pareho, kaya hindi na nila pinatagal pa ang desisyon na magpakasal. Pero hindi ganoon kagusto ng mga magulang ni Wang Jia si He dahil mas bata ito kaysa kanilang anak. Ngunit naniniwala si Wang Jia ng pagkakaiba sa kanilang edad ni He ay hindi malaking issue para sa kanila. Kaya pinanindigan niya ang kanyang desisyon na magpakasal kay He ng Chinese New Year ng taong 2012. Walang nagawa ang mga magulang ni Wang Jia kundi tanggapin na lamang ang desisyon at kagustuhan ng kanilang anak. Gayunpaman hindi naging maayos ang mga bagay tulad ng inaasahan ni Wang Jia. Pagkaraan ng ilang sandali natuklasan ni Wang Jia na si He ay hindi isang senior na empleyado, ngunit isang ordinaryong manggagawa lamang sa bangko. At ang bahay na binili ni He ay nasa ilalim pa ng mortgage at mayroon siyang malaking utang na dapat bayaran. Dahil sa natuklasan ay nakaramdam si Wang Jia na parang niloko siya ni He at pakiramdam din niya ay nagkamali siya sa kanyang desisyon.
Sa mga oras na yun ay naisip din niya na kausapin ang ilan sa mga dating babaeng contestant na nakilala niya sa dating show. Habang sila ay magkausap, nakaramdam si Wang Jia ng pagkainggit dahil lahat sila ay halos nakatagpo ng mayayamang lalaki, naging sikat at nakakuha ng mga advertising contracts at nakakuha ng maraming tagahanga matapos ang dating show. Kaya sa puntong yon ay marami na ang tumatakbong katanungan sa kanyang isip. Paunti-unti nang nakaramdam ng pagkamumhi si Wang Jia kay He. Kaya bago pa man dumating ang nakatakdang araw ng kanilang kasal ay nagsimula na mag-imbento si Wang Jia ng mga dahilan para ipagpaliban ang kanilang kasal. At isang araw ay bigla na lamang kinansela ni Wang Jia ang plano nilang pagpapakasal. Ngunit sa kaparehong oras ay nadiskubre niya na siya'y buntis. Dahil sa kanyang edad kaya pinayuhan siya ng mga tao na ituloy ang pagbubuntis at hindi pagpapa-abort ang sagot sa kanyang problema kay He. Noong April 2012 ay natuloy na magpakasal sina Wang Jia at He dahil sa bata. Nagdesisyon si Wang Jia na mag-leave muna sa trabaho para mapagtuunan niya ng pansin ang pagbubuntis. Kaya ang lahat ng pasanin sa pera ay kay He. Para mabigyan ng magandang buhay ang asawa ay kumuha pa ng part-time job si He matapos ng regular na trabaho niya sa bangko. Pero sa kabila ng mga ginagawa ni He ay mas lalo lang hindi naging masaya si Wang Jia at mas lalong bumaba ang tingin niya sa kanyang mister. Kapag walang ginagawa si Wang Jia ay madalas niyang tinitignan ang mga social media account ng mga dating contestant sa dating show. Doon niya nakikita ang mga post nila ng kanilang mamahaling bag. Pinagyayabang nila ang bago at mamahaling sasakyan. Ang iba naman ay ipinapakita ang kanilang mga larawan na bumabiyay sa mga magagandang lugar. Kaya mas lalong nainggit at mas naawa si Wang Jia sa kanyang sitwasyon at sarili. Habang lumalaki ang kanyang tiyan ay tumataba na rin si Wang Jia. Ang kanyang buhok ay nag-umpisa na ring malagas at hirap na rin siyang matulog. Pag tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang tanging nakikita lamang niya ay ang pagod at hindi nakaakit-akit na babae. Hindi mapigilan ni Wang Jia na ikumpara ang kanyang sarili sa mga kaibigan. Nakaramdam siya ng kawalan ng lakas at iniisip na lamang niya na wala ng saysay ang kanyang buhay. Wala siyang mamahaling bags, walang magarang sasakyan at kailanman ay nakakulong lamang siya sa kanilang bahay. Habang lumalaki ang kabiguang nararamdaman niya ay naging mas lalong iritable si Wang Jia at madalas na inilalabas ang galit kay He. May 2012 nakatanggap ng wedding invitation si Wang Jia mula sa kaibigan na nakasama din niya sa dating show. Ang kaibigan niyang yon ay ikakasal sa isang mayaman at prestihiyosong pamilya. Napaka-ingrande ng kasal at 30 luxury cars ang susundo sa mga guests. Ikinumpara ni Wang Jia ang kasal niya kay He at pagka-uwi niya ay inilabas niya ang galit sa mister. Sinubukan pa siyang pakalmahin ni He at sinabi sa kanya na bawat isa ay may kanya-kanyang pakikibaka sa buhay. Pero galit pa rin si Wang Jia kaya naubos na rin ang pasensya ni He at sinabi kay Wang Jia na kung patuloy mong ikukumpara ang buhay natin sa iba, bakit hindi ka bumalik at sumali muli sa palabas? Nagulat si Wang Jia sa sarkastikong pahayag na yon ni He. Simula nung sila ay kinasal, kahit kailan ay hindi pa nagawa ni He na pagtaasan siya ng boses. Pagkatapos nila mag-away ay sumulat si Wang Jia sa kanyang journal na nagmakaawa siya na magpakasal ako sa kanya. Binuntis niya ako at ginawa akong stay-at-home mom. Ang mukha ko ay napuno na ng freckles at ang katawan ko ay papangit na ng papangit kada araw. Wala na akong cellbaby bilang babae at naninirahan na lamang ako sa bahay ng mister ko para mag-anak. Kasunod noon ay sinubukan pa pareho ng kanilang mga magulang na ayusin ang kanilang relasyon. Humingi din ng patawad si He kay Wang Jia, pero hindi pa rin siya masaya. Noong June 2012, mas lalo naging busy si He sa trabaho na kinakailangan niyang umalis ng bahay ng mas maaga at umuuwi siya ng hating gabi. Sa puntong yun ay nagsimula na maghinala si Wang Jia na may ibang babae si He. Kaya nagdemand siya kay He na siyang hahawak ng ATM at siya na ang magmamanage ng kanilang mga gastusin. Gayunpaman matapos niyang masuri ang bank account ay nakita niya na kakaunti lamang ang pera ni He. Mas lalo pa siya naghinala na may tinatago sa kanya si He. Hindi na lamang pinansin ni He ang mga reklamo ni Wang Jia para hindi na sila mag-away. Mas pinili na lamang niya na maglaro ng video games at hinayaan na kumalma si Wang Jia. Ang buong akala ni He na ang kanyang pananahimik at hindi pagpansin sa asawa
ay ang siyang magpapakalma kay Wang Jia. Pero kabaliktaran ang nangyari. Katunayan ay pinayuhan na si He ng kanyang ama na dalhin si Wang Jia sa therapist para mabigyan ito ng advice. Pero dahil sobrang busy si He sa kanyang trabaho kaya wala na siyang oras pa na dalhin si Wang Jia sa therapist. Nakisuyo na lamang siya sa kanyang ina na siyang magdala kay Wang Jia. Pumunta si Wang Jia sa local clinic kasama ang kanyang biyanan na babae, kung saan siya ay na-diagnose na may mild prenatal depression at anxiety disorder. Nung nalaman ni He ang kondisyon ng asawa ay napagtanto niya na kailangan niya maglaan ng maraming oras kay Wang Jia. Pero sa kabila ng kanyang pagsisikap ay walang nagbago. July 2012, kinontak ni Wang Jia ang isang kapwa contestant na si Ji Jolie. Si Ji ay maswerteng nakasecure ng partnership sa isang entertainment company pagkatapos ng show. Sa mga oras na kinontak ni Wang Jia si Ji, siya ay isang artist na may sariling album na. Yun ang mas lalong nagpalala sa mental state ni Wang Jia dahil kinumpara niya ang kanyang sarili sa tagumpay ni Ji. Gabi ng August 1, 2012, matapos ma-deliver ni He ang pagkain sa kanyang customer mula sa kanyang isa pang part-time job, ay agad siya umuwi sa kanilang bahay para ipagluto ng hapunan si Wang Jia. Matapos niya makapagluto ay tinawag niya si Wang Jia na kumain na. Ngunit hindi gumagalaw si Wang Jia sa kanilang kama at blanko lang ito na nakatingin sa kanyang laptop at hindi sumasagot kay He. Kasunod nun ay bigla siyang nagsalita na ayoko nang mabuhay. Bigla na lamang kinuha ni Lee ang laptop kay Wang Jia at sinabi sa kanya na tama na ang pag-aambisyon at harapin ang katotohanan. Kaya nauwi na naman sa matinding argumento sa pagitan nilang dalawa. Sumama ng loob ni He dahil sa ginagawa naman niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang asawa at ang hindi pa naisisilang nila na anak. Gayunpaman ay hindi man lang nagawa ni Wang Jia na magpasalamat sa kanya. Kaya napasigaw na lamang siya na hindi ko na alam kung bakit ko pa ito ginagawa. Kasunod noon ay malungkot siyang kumain ng hapunan na mag-isa, naligo at natulog. Ang hindi alam ni He na yun na pala ang huling gabi niya. Puno pa rin ng puot at galit ang dibdib at utak ni Wang Jia. Bandang alas 3 ng madaling araw ng August 12 habang mahimbing na natulog si He, pumunta si Wang Jia sa kanilang kusina para sana kumain ng prutas. Pero nung nahawakan na niya ang kutsilyo ay biglang nabago ang kanyang isip. Dahan-dahan siya pumunta sa kwarto nila ni He habang hawak ang kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sama ng loob. Bigla niyang sinaksak ang natutulog na mister. Agad namang nagising at napasigaw si He dahil sa sobrang sakit. Tinignan niya si Wang Jia at sinabi na, "Ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo ginawa ito sa akin?" Dahil buntis si Wang Jia kaya hindi na nanlaban pa si He. Hinawakan na lamang niya ang kanyang sugat at tumakbo palabas para humingi ng tulong. Sinundan naman siya ni Wang Jia at nagmamakaawa pa si He na tumigil na siya. Pero tuluyan ang nawala sa sarili si Wang Jia at patuloy na inatake si He. Kahit na marami ng sugat ay nagawa pa ni He na marating ang elevator. Pagkapasok niya sa elevator ay agad siya natumba dahil sa matinding sakit. Pero sinundan pa rin siya ni Wang Jia at patuloy na pinagsasaksak. Hanggang sa bigla na lamang nahimasmasan si Wang Jia sa ginawa. Bumalik siya sa kanilang apartment at tumawag ng mga pulis. Nung una ang plano ni Wang Jia na patayin ang mister saka siya magpapakamatay. Dahil sa napakaraming sugat na tinamo kaya binawian ng buhay si He. Agad namang inaresto si Wang Jia at dinala sa kustodiya ng mga pulis. Sa panahon ng interogasyon ay gustong palabasin ni Wang Jia na siya ay sinakta ni He at pinotektahan lamang niya ang kanyang sarili. Ngunit dahil sa mga ebidensyang nakuha sa crime scene, alam ng mga pulis na hindi nagsasabi ng totoo si Wang Jia. Ikinulong ng saglit si Wang Jia pero dahil malapit na siyang manganak, kaya pinayagan siya makalabas sa pamamagitan ng pagpiyansa. 2 linggo matapos ang insidente ay nagsilang si Wang Jia ng isang sanggol na lalaki. Noong naging maayos na ang kanyang kondisyon ay inaresto na siya ng mga pulis. At nung kinuhan ang bata sa kanyang tabi ay doon na nakaramdam ng matinding pagsisisi si Wang Jia. Base sa kanyang mga dati at kasalukuyang medical records, ang konklusyon ng mga doktor, siya ay may depresyon at sobra itong balisa bago gawin ang krimen. Sobrang nawasak ang mga magulang ni He, pero handa sila na patawarin si Wang Jia para na lamang sa kanilang apo. Inutusan ng korte si Wang Jia na magbayad ng 30,000 yuan
o 235,000 sa peso na compensation sa mga magulang ni He. Noong April 2013 ay nagsimula ang trial ni Wang Jia. Ang korte ay nagdesisyon na bigyan siya ng mas magaan na hatol dahil na rin sa na-diagnose siya na may depression. At dahil na rin nagdesisyon ng pamilya ni He na siya ay patawarin. Siya ay sinentensyahan ng 13 years na pagkakakulong na kalaunan ay ginawa na lamang 10 years dahil sa apela. Maliwanag na ang relasyon nila ni He ay walang pagmamahalan dahil umaasa siya na makakapag-asawa siya ng mayaman at matagumpay na lalaki. Ang kanilang anak naman ay napunta sa pangangalaga ng mga magulang ni He. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!